Ang big man ng Houston na si Alperen Sengun pang-anim sa latest update ng botohan sa All-Star para sa frontcourt dito sa West. Ang potential na masama sa ngayon sa starting 5 sa West si Luka, Steph, LeBron, Jokic at Kevin Durant. Base yan sa botohan ngayon pero may ilalabas pa kasing huling resulta bago matapos yung buwan. May chance pa rin naman mapili sa reserve itong si Sengun dahil 3 frontcourt, 2 guards at yung natitira pang 2 wildcard pick. Ang maglalaban sa frontcourt noon sina Kawhi, AD, Sengun, PG, Victor Wembanyama. Alam nyo na kung bakit nakasama si Wemby doon. Si Sengun bukod sa All-Star appearance, pwede niya makuha yung isa pang award na magpapataas pa ng value ng kontrata niya, Most Improved Player. Kaso nga lang sa mga nakaraang taon, ang nanalo ng award na yon since Giannis noong 2017, naging All-Star sa parehong taon. Ang naglalaban doon si Tyrese Maxey at si Sengun. Hindi rin sila nagkakalayo sa inangat ng stats. Pareho din silang All-Star candidate, si Sengun leading scorer ng Rockets. Bukod sa All-Star at Most Improved Player Award, yung nag-iintay pa max contract. Si Tyrese Maxey nakaabang na talaga sa kanya yon. Si Sengun, ang katapat niya doon, si Jalen Green. Sa rule naman, pwedeng 2 naka-rookie max contract, katulad ng sa Denver Nuggets, si Jamal Murray at si MPJ. Hindi naman sila sabay na taon na pumirma ng kontrata. Nauna si Jamal Murray, sumunod si MPJ. Wala din naman sinabi sa rule na hindi pwedeng sabay na pumirma. So hindi ko pa talaga sure yun. Ang bawal doon kung yung isang player ay galing sa trade. Yon ang hindi pwede magsama na naka-rookie max contract. Ang estimated na kontrata pang pwedeng ibigay $200+ million. So nakaabang agad yon sa 2 players para sa Houston. Ang franchise player nila dapat si Jalen Green, ang second overall pick ng 2021. Sa draft class din na yon, wala pang nagiging all-star. Baka itong si Sengun pa. Si Jalen Green ang expected sana na magiging all-star at franchise player. Kaso nga lang na-overshadow siya ni Sengun. Sa stats, bumaba si Green. Meron siyang 17 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Nasa 40% sa field at 33% sa 3-point area. Bumaba ang shooting percentage niya. Ang dahilan di umano noon ay hindi makuha ang system ni Coach Ime Udoka. Ang sinabi niya, hindi lang naman alam kung nakukuha ba ni Jalen Green yung mga best look or position para makascore. Pwede maging aggressive pero nag-i-struggle siyang makabasa ng defense at nalalagpasan niya yung magagandang tira. Pero ang tinuturo talaga naging dahilan nun kung bakit nag-i-struggle si Jalen Green, base na din kay John Wall at sa nakaraan 2 season nitong si Jalen Green. Nung rookie season niya, hindi naglaro nun si John Wall at yung ibang veteran players ng Rockets. Dahil nga si John Wall nun gustong gawing 6-man ng Houston. Ang sinabi ni John Wall sa isang podcast, pabayaang matuto na i-earn ng mga players yung kanilang mga role. Huwag basta mag-adjust na lang na laging talo or magpabaya na lang na ganun lagi ang resulta ng kanilang mga games dahil hindi naman ganun ang liga. Hindi rin naman natutukan ang development ni Jalen Green sa nakaraan 2 taon. Dahil wala siyang legit veteran players na kasama nun. Hindi naman ibig sabihin nakakatandang player. Ito yung matagal na talaga naglaro sa NBA na naging part din ng isang franchise at masasabi nating nagbibigay din ng magandang payo sa kanilang mga batang players. Ang Houston ngayon meron ng mga veteran players. Si Van Fleet, Dillon Brooks, Aaron Holiday, Jeff Green at Reggie Bullock. Andyan pa naman yung iba. Yung mostly nakalaro ni Green na veteran player dati si Eric Gordon. Pero hindi naman nagtagal yun. Ngayon, mas marami na siyang veteran player ang nakasama sa lineup. Ang mostly nakasama ni Green dati, mga problematic players na wala na ngayon sa team. Ang isa pang sinabi ni John Wall, nagiging kampante ang mga batang players ngayon na akala nila hindi sila matitrade or kaya maalis ng team. Actually, nagkatotoo na yung sinabi ni John Wall na yon dahil wala na sa Houston or sa NBA ngayon itong si Kevin Porter Jr. Sa nakaraan 2 taon na yon, hindi talaga natutukan ng maayos yung development ni Jalen Green. Dito naman pumasok si Alperen Sengun na base doon, madali pang mapredict ng mga defender yung gagawin ni Green. Pero sa other side naman, nag-improve yung defense niya dito kay Coach Ime Udoka. Ang tanong lang doon, sino ang pipiliin ng Houston para maging franchise player nila or bigyan nila ng max contract? Si Jalen Green or si Sengun na nakita naman nilang nag-improve nga ngayon?